ang pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmally? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Napakadami pong BIR cases. Kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Only in the Philippines, Mr. President. Ginoong Pangulo, mayroon pong naninira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado, maging ang ating pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. At para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo, may kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po nating ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang firma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes, if there are technical difficulties, maybe we can suspend until sapagkat ayaw po natin ng walang resibo at ayaw natin ng walang ebidensya. Representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na noong mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po
itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Mr. President, Ginoong Pangulo, patuloy po akong nagdadasal. Patuloy kong ipinagdadasal ang ating mga kasamahan sa Kamara de Representantes. Lalo na po si Ginoong Zaldico. Mr. President, kung ayaw niya pong maniwala sa akin, i-quote ko na lang po yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Don't throw stones if you live in a glass house. Yan po ang sinabi ni Speaker. Sana po marinig po ng ating mga kasamahan. Pinapanalangin ko po na bigyan tayo nawa ng Panginoong Diyos ng lakas, talino, maging kakayahan para magpatawad, Ginoong Pangulo, at pagtuunan ng pansin higit sa lahat. Ano po ba ang tunay na kailangan ng bayan ngayon? At ipanalo natin ang taong bayan. Sa halip na pagtuunan natin ng pansin kung sinong mas magaling, kung sinong mas magandang lalaki o kung sino man ang mas mayabang. Maraming salamat, Ginoong Pabulo. Mabuhay ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Frida Malyari, proud po kami sa inyo Senador Joel, ramdam namin ang tunay na malasakit ninyo sa taong bayan. Pahayag naman ni McCoy Tatains, 100% po I strongly agree sa lahat ng sinabi mo sir. Please continue awaken the mind of all Filipino. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Florentino Javier. We strongly support for Senador Villanueva's courageous truthful stand against corrupted congressmen. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.